Magandang hapon po! Umuugong sa social media ang rigodon na naman sa Senado. Ang papalit umano kay Senate President Tito Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, aminadong kung sino ang may numero, siya ang mananalo. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Si Senador Win Gatchalian itinangging may galaw para palitan si Senate President Soto. Ang Tindig Pilipinas na isa sa organizers ng Trillion Peso March, suportado raw ang kasalukuyang mayorya at tutol daw sa anumang galaw ng minority, gaya ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-take over bilang Senate President. Sa tingin ng grupo, kapag naging Senate President si Cayetano, maililibing daw ang mga anilay krimen ng mga Duterte sa isang biased at mapanlinlang na umano'y transparency. Hinihingan pa namin ng tugon dito si Cayetano at ang Senate minority. Pero sa isang Facebook post, may ibang leadership change na mungkahi si Cayetano. Dapat daw mag-resign na lahat, mula presidente, vice-presidente, senador at kongresista, at magdaos ng staff elections bilang tugon sa anyay kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pero hindi raw pwede tumakbo ang sinumang incumbent official sa isang election cycle. Hindi naman daw kailangan galawin ang mga gobernador, mayor at barangay chairperson. Imbis na mag-people power pa raw, magsakripisyo ang mga people servant. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kongreso at Office of the Vice President kaugnay rito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Karumal-dumal ang sinapit ng rider na ito na magde-deliver lang sana ng pagkain sa Pasay City Biyernes ng gabi. Duguan at nakabulagta na siya sa harap ng nakatumba niyang motorsiklo nang datnan ng mga otoridad. Sa bahaging ito ng Barangay 190 Zone 20 sa Pasay City, pinagbabaril umano ng 3 suspect ang 31 anyos na delivery rider. Matapos ang krimen, ang mga suspect tumakbo rito sa madilim na eskinita para tumakas. Nakatambay lang yung mga suspects doon sa sa corner ng street na yun. Kinuha nila yung cellphone, kaya lang naagaw din ng victim. So nung maagaw na ng biktima, doon na binaril na ng mga suspects natin. Nakuhanan din ng CCTV ang unang pagtakas ng 2 suspect na ito. Maya-maya, binalikan din ng isa sa kanila ang kasamahan nilang nagsilbi umanong gunman. Tukoy na ng pulisya ang 2 sa 3 suspect na dati na raw nakulong. Bali itong mga suspects natin, nahuli na natin yung 2 sa noong 2019. May kaso silang illegal possession of firearms at saka illegal possession of drugs. Malamang hindi rehistrado yung baril na ginamit. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery with homicide. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, plano ng Pilipinas at Japan na balikan muli ang pag-aaral tungkol sa The Big One o ang pinangangambahang malakas na lindol sa Metro Manila at karating probinsya. Nakatutok si Katrina Son. Taong 2004 nang ilabas ang Earthquake Impact Reduction Study for Metro Manila, isang pag-aaral na ginawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA, kasamang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Dito, tinalakay ang pinsala na maaring maidulot sa Metro Manila kung makararanas ito ng malakas na lindol. Pinag-aralan din dito ang Master Plan o Action Plan para sa mas ligtas na Metro Manila. Base sa pag-aaral, kung magkakaroon ng paggalaw sa West Valley Fault at magkakaroon ng pagyanig na aabot sa magnitude 7.2, aabot sa 40% ng kabuuang bilang ng mga residential buildings sa Metro Manila ang magko-collapse o maapektuhan. Maaring umabot sa 34,000 ang masawi habang nasa 114,000 injured. Maaari rin daw na madagdagan pa ng 18,000 ang maaring masawi, bunsod naman ng mga sunog kasunod ng pagyanig. Ngunit dahil 2 dekada na ang nakalipas mula ng gawin ng pag-aaral. Next year, we will revisit the study. In fact, may ongoing talks na ngayon with JICA, OCD, DOST, and of course, opisina namin. Mahalaga raw na matingnan muli ang pag-aaral dahil marami na ang naging pagbabago sa Metro Manila. Dumadami na yung mga buildings natin, dumadami na rin yung
yung population, and titingnan din natin kung may effect ba yung mga retrofitting na ginawa ng DPWH, yung mga private organizations. They also retrofitted their buildings. So kung may impact, kung na-reduce ba yung maging casualty, kasi nga people are now more aware than before. Base sa mga bagong pahayag ng DOST, posible nang umabot sa 50,000 ang maaring mamatay sakaling tumama ang isang 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila, habang 20,000 ang masasaktan. Tuloy-tuloy ang information dissemination ukol sa mga dapat gawin sakaling lumindol sa Metro Manila. Tinanong din namin ang iba kung alam ba nila ang gagawin sakaling may pagyanig. Maghanap po sa ilalim po ng lamesa. Kukunin ko yung hilain ko yung PWD ko. Lalabas kami kahit wala na kaming makuha. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng opisina ni Senator Ping Lacson na magbibitiw raw siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa gitna po yan ang anyay puna ng mga kapwa-senador sa investigasyon sa mga flood control project. Pinasinungalingan din niya ang mga alegasyon na itinigil ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit ang pangalan ng ilang kongresista, kabilang na si dating Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Mab Gonzales. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left for me to decide on or to do except magbitin na lang bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects na nakaschedule ngayong linggo dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang mayroong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Spera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo
parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magtetel all o hindi. Nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies, That's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa inyo, sir. Tsaka sa napasok inyo. na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records. Yung kay ex-Congressman Saldico, lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng tatlo kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Kung saan kami dadala na ebidensya, dito kami pupunta. para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.